Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito po sa aking bagong programa. Dito po ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin at sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, bago po ito. Dito po, tinitingnan ko yung tatlong pinakamaiinit na balita araw-araw. Tuwing umaga, pinipili ko yung tatlong pinakamainit na balita. At yung tatlong pinakamainit na balita, bibigyan ko ng aking analysis, komentaryo. Kaya ang tawag ko dito sa bagong programa ko, ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ngayon mga kabunyog, ano yung tatlong maiinit na balita na magandang bigyan natin ng komentaryo o malaman ninyo ano ang take ko? Kasi madalas nagsasabi sa akin, Attorney Enzo, anong take mo dito? So sige, gawin na natin tong regular na programa. Dito ito sa Attorney Ricky Tumutorgo, YouTube channel ko at saka Attorney Ricky Tumutorgo sa Facebook or sa Meta page. Ayan, mga kabunyog. Una, tinabla ni PBBM yung pambablockmail di umano ni Saldico. Yan. Mukhang napuno na si PBBM. Oh. Si Yusek Claire Castro, kinumentaryohan ang pagiging abanger daw ni Sara. Yan. Oh. At ang panghuling balita o mainit na issue, magandang bigyan natin ng komentaryo, analysis, kakasuhan daw ang nirekomendang kasuhan ng ICI, ang Independent Commission for Infrastructure, 8 kongresista na mga contractors, ang tawag contractors. Ayan. Okay. So, ito po ang aking take sa unang balita. Tinabla ni PBBM ang di umano'y pambablockmail ng kampo ni Saldico. Sa isang pahayag ni PBBM, sa kanyang nagiging regular ng pagharap sa publiko, sa media, binanggit niya na mayroong pagtatangka ang kampo ni Saldico sa pamamagitan ng lawyer nito na si Attorney Roy Rundain. Tinangka daw na lumapit sa kanila, hindi dinitalye ni PBBM kung sa kanya or sa kung kanino, basta sa administrasyon, ibig sabihin. Tinangka ng abogado ni Saldico na tinangka nito na arigluhin ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-offer dito ng deal na ititigil na di umano ni Saldico ang paglalabas nito ng mga video at ang paglalabas nito ng mga pahayag kontra sa gobyerno, pero ang kapalit naman yan, huwag ikakansila ang kanyang passport. O yan. Yan ang sabi ng presidente, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, sabi ni PBBM, hindi daw nila tinanggap yan. We do not negotiate with criminals. So yan ang sinabi ni PBBM, mga kabunyog. Gawin na daw lahat ng gustong gawin ni Saldico. Maglabas na ito ng mga video, maglabas na ng mga pahayag. Pero sa bandang huli, sabi ng Pangulo, ng Presidente, makakansila pa rin ang kanyang passport at magkakaroon ng hustisya. Asahan yan daw ay tinitiyak niya kay Saldico. Yun, mabigat yun mabigat yun. Yun ang sabi ni PBBM Gawin na daw ni Saldico ang lahat ng gusto niyang gawin, maglabas na siya na maglabas ng video, pero isang bagay ang sigurado, makakansila ang kanyang passport. At igagawad ang hustisya sa mga ginawa ni Saldico. Kaya yun ang matapang na reaksyon ni PBBM. Kaya sabi niya kay Saldico, hindi raw sila nakikipag-negotiate sa criminal. Kaya ito. Pero mayroon na ditong reaksyon ang abogado ni Saldico, si Attorney Roy Rundain. Nasabi ni PBBM ay nagtangkang i-blackmail ang administrasyon. Ang sabi ni Roy Rundain, hindi daw naman yan, completely untrue.
pawang kasinungalingan daw yan, hindi totoo yan. Ngayon, mukhang china-challenge ang presidente dito. Parang pinapalabas ni ni Rondain, yung abogado ni Saldico. Sinungaling palang presidente. Oh, dapat nito, palikan na naman ito ni PBBM. Kasi ano yun ang eksaktong reaksyon ni ni Rondain. Hmm? Ano daw? Ah, ah, kasinungalingan. No, yun ang sinasabi ni Rondain. So parang ano to, presidente ng Pilipinas, sasabihin mo na nagsisinungaling. Yun pala, yun ba? Yun yung pinapalabas ni ni Rondain. Sabi ni Rondain, I have completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. As I have always maintained, I have no control over the release of the videos. Oh. Pero ito yung sabi ni PBBM, nilapitan po kami ng abogado ni Saldico, di siyempre si Rondain yun. Nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakansilahin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. So yan ang sabi ni PBBM. So mukhang ano dito, ibig sabihin, pinapalabas ni Rondain, sinungaling ang presidente. Ang tindi niya. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, tama lang itong ginagawa ni PBBM na sinasagot niya na pumapalag na siya sa mga ginagawa ni Saldico. O maganda nga, dapat yung mga sinasabi ni Saldico, ina-attack niya rin. Ina-attack niya. Yung mga punto doon na sinasabi, maganda, ano yun. Pero maganda itong ginagawa ng presidente ngayon na mukhang nagiging regular na yung pagharap sa media. Siyempre pag humarap siya sa media o kaya nagla-live, siya, may video siya na ina-upload. At least nalalaman ng publiko anong sagot ng presidente sa mga isyung mga maiinit na issue sa bansa. Yun, maganda yun. Kaya ito. Pero ang malinaw dito, kung totoo yung sinasabi ng presidente, ang malinaw, mukhang nakakaramdam si Saldico at ang kanyang abogado na mahihirapan na si Saldico kapag kinansila ang kanyang passport. Kasi hindi na siya makakagalaw. Yung mobility niya, yung galaw niya, yung movement niya, maano na siya diyan. Madali na siyang masukol niyan. Kasi pag nakansila yung passport niya, kaya parang o sige, hindi na ako maglalabas ng video laban sa presidente o sa administrasyon, pero huwag ikansila ang passport. Ganun kalaki, ganun ka-importante yung passport niya. Kasi hanggat may passport siya, makakalipat-lipat siya ng bansa. Pero ngayon, pag nakansila na yung passport niya, nakatimbre na yan sa lahat ng immigration, sa lahat ng bansa, no? Pati sa Interpol, nakatimbre na yan. So, hindi na siya malayang makakagalaw, Ngayon kasi, nahihirapang i-monitor kung nasaan siya kasi palipat-lipat siya ng bansa. Na-monitor noon US, nag-Singapore pa yata yan, nag-France, nag-Spain, nag-Portugal, ang huling monitor nasa Japan. Pero ngayon, na siya? Pasikip na yung mundo niya niyan. Kaya mukhang alam niya na magiging malaki ang implication kapag na-cancela na ang kanyang passport. Kaya nini-negotiate na hindi na raw maglalabas ng mga video. Basta wag lang ituloy yung pagkakansela ng passport. Pero yun nga, sinagot na ng Pangulo na hindi papayag ang gobyerno, hindi nakikipag-negotiate. Kaya lang, ang sabi naman ni Rondain, wala naman daw. Hindi daw totoo yan na nakipag-negotiate siya. Kasi siya yung pinangalanan yung abogado ni Saldico. Si Rondain naman yung pinaka-abogado ni Saldico . Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, so yan yung yung tungkol dun sa pagpla ni PBBM kay Saldico. Pangalawang mainit na balita na bigyan natin ng kung ano ang aking take. Ito ang aking take. Ito ang aking komentaryo dito sa pangalawang mainit na balita. Si Sara Duterte kasi, mga kabunyog, mga kababayan,
Nung una, ayaw niyang mag-comment doon sa issue na may tinanong kasi siya ng media, anong masasabi mo BP Sara doon sa kapag just in case lang mag-resign si PBBM o mapaalis sa pwesto si PBBM, ready po ba kayong mag-take over? Ang sagot ni Sara, no comment siya, ayaw niya mag-comment. Kaya lang, dun yata sa kanyang mga supporters, hindi nagustuhan yung sagot niya na yon. Kasi gusto ng kanyang mga supporters ipakita o sabihin ng Vice Presidente na handa na ito. O, sabihin, gusto nila ang maging sagot ni Sara Duterte, handa ako. O ngayon, nagpa-interview ulit si Sara, sa pangalawang pa-interview niya, binago niya na yung sagot niya. Ano? Kung dati ang sagot niya ay ayaw niyang mag-comment, ngayon talagang sinasabi niya na handa daw siya. Sabi niya, ready siya na pumalit. Hmm. Ah, Kaya ano ito, parang ang lumalabas nakaabang ang Vice Presidente. Hmm? Kaya nag-react ngayon ang Malacanang, si Claire Castro, si UC Claire Castro. Oh, kasi siyempre, hmm, ah, ang reaksyon ng Malacanang, ah, ano daw ito, parang atat na atat. Parang atat na atat, kabanger si Sara Duterte na mapatalsik si PBBM. Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, ah, hindi maganda sa Vice Presidente na parang inaano niya, sinasabi niya na ano, nakaabang siya. Hmm? Sabi ni Yusek Claire Castro, ano ito, hindi magandang impression ito na ang Vice Presidente ay nagsasabi ng gano'n. Parang inaabangan niya na talaga na ang presidente ay mag-resign. Oh, ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, dapat hindi nagsasabi ng gano'n ang Vice Presidente. O kasi parang lumalabas, atat na siya, abanger na siya na mapatalsik o mag-resign ang presidente. Hmm? Ah, Hindi raw ito maganda kasi Vice Presidente yan, dapat sinusuportahan niya ang administrasyon. So, hindi siya dapat nagsasabi na hinihintay niya ang pag-resign ng presidente o na mapaalis ang presidente sa pwesto. Oh. Anyway, ano yan, ginagawa talaga yan ni Sara Duterte para ipakita sa kanyang mga supporters na ano siya, handa siyang pumalit sa presidente kung sakaling mapatalsik ito. Yun naman ang gusto ng kanyang mga supporters eh. Ah, ah, Kumbaga ito, pagpapalakas ito ni Sara Duterte ng loob ng kanyang mga supporters. Kasi parang humina yung loob ng kanyang mga supporters nang sabihin niyang ayaw ko mag-comment sa bagay na yan. Pero actually, tama yung una niya na ayaw niya mag-comment kasi napaka-ano naman, unprofessional at saka unethical sa Vice Presidente na sasabihin mong handa siyang pumalit sa presidente. Oh. Kaya actually, yung una niyang statement, yun sana yung ah, tama o professional na sagot ng isang Vice Presidente. Hindi naman yung parang inaabangan mo na mapatalsik o mapaalis ang presidente, nakaabang ka na. O, kaya lang ang gusto kasi ng mga supporters niya, may ano sila, mapataas yung moral nila at ipakita ni Sara na handa siyang pumalit sa presidente. Kung mapatalsik ito. Sa katunayan, may comment din si Sara na hindi maganda. Hindi maganda ang dating. Kinokomentaryohan ito ng mga netizens kasi ang comment ni Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, comment niya ito tungkol dito sa mga kumakalat na extra mga military junta, mga extra constitutional na actions or movements. Ang comment niya, any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So, kung gusto nila na gumalaw sila, lalabas sa konstitusyon, nasa kanila yon. So, parang ang lumalabas dito,
parang ini-encourage pa ni Sara Duterte, Vice Presidente ka ng Pilipinas, parang ini-encourage mo yung mga extra constitutional na tulad ng military junta. Ha? Oh. Kaya anyway, yan yung dahilan bakit medyo ah, hindi nagustuhan ni Yussi Claire Castro yung mga komentaryo na yan ni Sara Duterte. Sa bagay, ano naman ang inaasahan ni Yussi Claire Castro sa Vice Presidente? Eh talagang matagal na yan na atat na pumalit sa presidente. Lahat nga ginagawa na nila eh. Oh, kung ano-ano na panawagan nila, people power, military junta, kudeta, withdrawal of military support. Lahat na yan. Actually si Sara, halimbawa nung September 21, nandun siya sa Japan. Habang nagkakaroon ng mga kaguluhan yung kanyang mga supporters, nagtatangkang baka mapatalsik na si PBBM sa pwesto. Mayroon nga mga mayroon nga mga nagsasabi, nasa Japan ang Vice Presidente pero kapag napatalsik na, babalik na para manumpa. Laging ganun yung senaryo nilang nakikita, manunumpa na ang kanilang leader. Papalit na, no? Kaya lang, ngayon na naman, ganun na naman ang senaryo nila na nakikita. Actually, nung November 16 to 18, gano'n na naman. Ang mga DDS, nagpo-post sila na manunumpa na, maghanda na kayo sa panunumpa ni VP Sara. Mapapatalsik na ang administrasyon. Hindi na naman nangyari. Ngayon na naman, patuloy pa rin sila sa ganyang mga kaisipan o pangarap. Kaya lang, maraming beses na nilang pinangarap yan, wala namang nangyayari. Wala namang nangyayari. Ang mahirap din kasi, bakit hindi nagtatagumpay yung mga pagpapatalsik kay PBBM? Isang bagay, or ito nga ang mayor na bagay, bakit hindi mapatalsik si PBBM? Bakit hindi napipersang mag-resign? Kasi, yung iniisip, kung susundin mo ang konstitusyon, papalit ang Vice Presidente, si Sara Duterte. Ang kaisipan ng maraming kababayan natin, mas panatiliin na lang muna si PBBM kaysa naman pumalit si Sara Duterte. Kumbaga, mas nakikita ng marami na magiging problemado ang bansa, hati-hati ang bansa, instability. Lalong magiging magulo ang bansa kapag si Sara ang naging presidente. Kaya, kumbaga, kahit napakarami ng issue kay PBBM, hindi pa rin masuportahan yung constitutional succession na pumalit ang Vice Presidente kasi ayaw nga sa Vice Presidente. Kaya yan yung pero syempre ang kampo ng mga Duterte, yung kanilang mga kaalyado, talagang gustong-gusto na nilang mailuklok na si Sara Duterte. Lalo yung mga senador na mga may kaso ngayon sa anomalya sa flood control. Lalo na sila Bato na ngayon nakaamba ang warrant of arrest galing sa ICC. Lalo na yung mga kongresista ngayon na nai-involve sa tulad nila Saldico. Talagang gusto nila maipwesto na si Sara Duterte. Yan lang ang magliligtas sa kanila. Kaya lang, syempre, hindi papayag ang taong bayan sa ganyan. Yan ang malinaw dyan. Ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ayon sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, nirekomenda nila na kasuhan yung 8 kongresista na mga contractors din. Ang tawag contractors. 8, mga kabunyog, ang nirekomenda. Nirekomenda ito sa ombudsman na kasuhan. Ito ang unang batch ng mga kongresista na nirerekomendang kasuhan. Ang mga kongresistang ito ay si former Ako Bicol Party List Representative Saldico, si Construction Workers Solidarity or CWS Party List Representative Edwin Garjola, si Oswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr., si Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Nisay, si Bulacan 2nd District Representative Augustina Pancho, si Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matogas, at si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. So itong mga ito, ang tawag dito contractors. Kasi kongresista sila pero at the same time contractors. Kontraktor sa gobyerno, kontratista, bawal 'yun.
Prohibited ano yun eh. Oh, itong tungkol dito, ah, ano ito eh, conflict of interest ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kasi pag nasa kongreso ka, kongresista ka, senador, hindi ka na pwedeng mag-engage sa mga kontrata na ano, may kaugnayan sa gobyerno. Bawal 'yan sa konstitusyon. Conflict of interest 'yan. Kaya lang ito kasi, halimbawa itong si CWS Party List Representative Edwin Garjola ay grabing yaman pala nito. Grabing yaman. Hmm? Ito yung ini-expose ng anak ni Loren Legarda na kongresista. Ah, itong si Garjola. Marami itong ini-expose si Congressman Leandro Libeste tungkol dito kay Garjola eh. Kaya ano ito? Ano pala ito? May mga property sa US ay ang mahal-mahal nun. Ang mahal-mahal nun. Kaya at saka ito daw bumibili ng mga project sa sa DPWH. Itong si Garjola. At para talagang lalo siyang maging makapangyarihan, hindi na lang siya kontraktor, pumasok na sa Kongreso bilang party list. Kaya alam nyo, nakakalungkot ito na napakarami nitong mga party lists na kontraktor din sa gobyerno. Tulad nitong Uswag Ilonggo Party List, itong James Ang Jr., ito ring Ako Bicol Party List nga, si Saldico, itong Pusong Pinoy Party List. Mga party lists ito. Ibig sabihin, itong mga party list na ito, na kongresista, nung makapasok sila sa Kongreso, lalo sila ngayong nabigyan ng maraming proyekto. Kaya nga conflict of interest ang tawag sa nila contractors. Ito yung sabi pa ni matindi ang sabi ni ni Buying Rimulya, kung talagang iimbestigahan ang mga kongresista na may mga conflict of interest kasi may mga transaksyon sa gobyerno, contractors, more than 10% of Congress will be affected at the very least. Membership yan ng House, sabi ni Buying Rimulya. We are talking about the House. It's no joke that 10% of them being part of the investigation kasi dadami pa yan, it will still branch out. If this is 8, yung ngayon, yung kakasuhan, there will be around 12 or 15 more na obviously may conflict of interest. O yan. Kaya anyway, maganda naman ito, mga kabunyog, mga kababayan, maganda itong move na ito ng ICI at sana bilis-bilisan ng ombudsman. Kasi gustong makakita na talaga ng sambayan ng Pilipino ng mga kongresistang makakasuhan at makukulong. Hindi lang si Saldico. Itong Garjola na ito, matindi ito. Marami nang bumabanggit dito. Pangatlo daw ito sa pinakamayamang kontratista. Maraming kontrata sa gobyerno. Nangunguna si Saldico. Pangalawa si Diskaya. Pangatlo daw itong Garjola na ito eh. At lalo, ano pa ito? Dapat din itong makasuhan para ma-disqualify na din sila sa pagtakbo sa party list kasi nababastos din yung party list system. Mga kabunyo. Gayon din itong Uswang Ilonggo Party List, saka itong Pusong Pinoy. Anong laban ng mga party list na tulad ng Bunyog na walang pera? Tapos itong mga kalaban mo palang mga party list na ito, mga bilyonaryo na ang daming kontrata sa gobyerno, wala. Kaya maraming magandang idudulot ito na itong mga contractors na ito ay makasuhan at makulong. Kasi pwede na ring maging ground ito na yung kanilang party list ay ma-disqualify na. Kasi bawal lang sumali sa party list yung mga may kontrata sa gobyerno. Ito obvious. Mga kontratista na mga kongresista na kontraktor. Mayroon ding mga kasama na hindi na pinangalanan na mga kongresista rin na hindi naman mga party list, district representatives. Ito, si Congressman Lara ng 3rd District ng Cagayan, si Congresswoman Augustina Pancho ng Bulacan, 2nd District, si Surigao del Norte 1st District Francisco Matugas, at si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Pero sa totoo, tama si Ombudsman Buying Rimulya, napakarami pa nito.
ah, napakarami pa nitong ano, 'pag ano talaga, yang mga actually nung unang sabi niya ni Senador Ping Lacson, 77 daw yan mga kongresista na contractors din. O bakit nga pala hindi nakasama dito? Sabagay, wala na, former congressman na, si ano, si Dong Gonzales. O dapat din, hmm, oh, ano din ito mga kabunyog, mga kababayan, imbestigahan din. Isama sa makakasuhan kung may sapat na mga ebidensya. Oh. Um, Pagkatapos niyan, marami rin namang mga contractors ay mga kongresista na hindi nga sila contractors, pero mayroon silang mga hawak na mga kontratista dito sa amin sa Bicol at sigurado sa iba-ibang lugar ang mga senador, kaya ang mga kongresista, mayroon silang permanente na yan. Yan na yung kanilang mga contractors. Pwedeng pinsan nila yan, best friend nila yan. Parang katulad ni Chis Escudero. O wala ngang construction company si Escudero, pero lumalabas parang dami niya, yun si Lupiano, yung Centerways Construction. O, yun, kaya hindi mo maakusa na contractor si Chis kasi hindi sa kanya nakapangalan yung construction company. Pero pagka pumasok, ito kasing sinasabing 8 kongresista na contractors, talagang ano, malinaw yung connection nila doon sa mga construction companies na yon. Kaya tinawag silang contractors. Pero marami ring kongresista, napakarami in fact, na hindi nga sa kanila nakapangalan yung mga construction companies, pero dami lang halos nila o kaya pinsan nila o kaya kaibigan nila. Pero ang totoo, sa kanila rin yun. Gumagamit lang ng dami. Marami yan. Mas marami yang ganyan. Dapat umabot din sa hanggang sa ganyang level ang investigasyon, ang pagpapanagot. Kaya sa totoo, tatagal pa talaga itong pagpapanagot na ito. Pero at least, ano na, nasisimula na yan. Kaya dapat itong 8 contractors na ito na contractors, nirekomenda na ng ICI, ibig sabihin yan, tinon over na ng ICI sa ombudsman yung mga ebidensya niyan. So mapapadali na sa part ng ombudsman kasi hindi na walang power ang ICI na mag-file ng mga kaso, nasa ombudsman pa rin. Pero yung pagsasagawa ng investigasyon, ibig sabihin, malaki ng tulong yung ICI sa ombudsman kasi hindi magsisimula sa zero ang ombudsman. Hindi magsisimula sa investigasyon. Ano na lang, magpiprepare na lang ng kung ano talaga ang dapat na ikaso o yun ang magiging trabaho ng ombudsman. So mabilis na ito. May ready na yung mga dokumento eh. Trinon over na. Pagka kasi nagsabi ang ICI na may referral, rene-refer na sa ombudsman na magsampa ng kaso dito sa mga ito. Ibig sabihin yan, may case build-up ng ginawa ang ICI. Mayroon na silang mga testigo, may mga sinumpaang salaysay na, may mga documentary evidence na, ready ng isampa ng ombudsman ang kaso. Ang gagawin na lang ng ombudsman dyan, preliminary investigation. Formalities na lang yan. Tapos diretso sampa na ng kaso sa Sandigan Bayan. Diretso warrant of arrest. Diretso na aresto. Diretso kulong na. Yan ang inihintay ng taong bayan. Ano na yan? Sana mangyari yan ngayong bago ang Pasko. Para masaya naman ang sambayan ng Pilipino. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Muli itong aking segment na ito dito sa Attorney Ricky Tumutorgo, bagong segment ko ito. Ang take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito ang take ko o masasabi ko o komentaryo ko sa mga maiinit na balita sa ating bansa. Araw-araw ko po itong gagawin. Kaya abangan nyo na ito dito sa Attorney Ricky Tumutorgo. Magandang araw sa inyo.